sa kakayahan ng kabataan na maging katuwang sa pagbuo ng mas maunlad at mas progresibong lungsod ng Maynila. Muli, maligayang pagdating sa ating 10 Most Outstanding SKs of Manila Awarding Ceremony. At upang opisyal po na buksan ang ating programa, ating pakinggan ang mensahe mula sa isang leader na walang sawang nagsusulong ng kapakanan ng bawat Manileño. Mga minamahal na panauhin, narito po ang presidente ng SK Federation of Manila at konsehal ng lungsod ng Maynila, ang napakaganda at napakasipag na konsehal, Councilor Julian Ray Yanakiban. Sa ating napakabuti at napakagaling po na Youth Development and Welfare Bureau Director Alex Daniel Leno. At syempre po, salamat po ng ating mga magulang na nandito, mga kaibigan ng ating mga SK officials. Welcome po sa session hall po ng City Hall of Manila. I'd like to echo what I said earlier when meron po tayong Manila Youth Development Council meeting na, again, I want all of you to know na I am so proud of each and every one of you. Kayo po ang nag-set ng standard not just for your batchmates, but also for all the other generations of SKs to come. Alam ko na marami sa inyo nahihirapan dahil hindi madali maging isang SK. It's a very, very complicated procedure. It's a very, very complicated role because not only are you a member of your mother barangay, you also hold your own office. So it's twice the work, twice the pain, twice the blood, sweat, and tears. So to have each and every one of you here today, alam po natin na grabe ang nagawa ninyo para sa barangay po ninyo. And again, what I said earlier, if you can touch the life of one person, that's already enough. You have already made a change for your community. And again, I'd like to congratulate you. Alam ko po na this is the awarding of the top 10 most outstanding SKs of Manila. But again, a plaque is nothing without a heart. A plaque is nothing without your attitude. And a plaque is nothing without your goodness within yourself. Maraming salamat po. Congratulations in advance. And mabuhay po kayo lahat. Magandang doctors. Maraming salamat. Maraming salamat po, Konsehal Yanakiban, sa napakagandang mensahe para po sa mga sangguniang kabataan chairpersons na narito ngayong araw. Ang tagumpay po ng mga kabataan ay mas nagiging makabuluhan dahil sa suporta ng mga lider na naniniwala sa kanilang kakayahan at potensyal. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang mensahe mula sa pangalawang punong lungsod ng Maynila, isang lingkod bayan na patuloy na sumusuporta sa mga programang nagbibigay kapangyarihan sa kabataan. Mga kasama, ating salubungin ang ating mahal na Vice Mayor G. Atienza. Dito na lang ako dahil gusto ko nakikita pang lahat ng mga mukha ninyo. But before anything else, gusto ko palapakan natin ang ating napakagaling at napakadynamic na SK Federation Chair Konsehal President. Ang Konsehal Yanakiban. Alam ko, pinayuan kayo at tatalayan kayo ng tuloy-tuloy hanggang sa dulo. And of course, ang ating magaling na si Director Leno, na nakita ko na rin, because what I do is nilalaban ay napakalang mga kabataan dito sa Maynila. Anyway, I'm here to first and foremost say congratulations sa inyong lahat. Dahil sa bungan lang ang mananalo, ngunit alam ko sa puso nyo, nanalo na kayo. Kaya palakpakan na rin ang inyong asahan. Kung mapapansin nyo, this week, nagbibigay tayo ng parangalan sa iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga officials dito sa Manila. And it is one way for our City Mayor to show the people of Manila na nakita natin ang kagalingan nila. And kayo nandito, alam niyo, lalo-lalo na yung 10 mananalo, alam niyo binoto kayo at alam niyo deserve niyo ang pagkapanalo ngayon. We
Ngunit if there's anything I would like to impart sa inyong lahat bilang inyong Vice Mayor, Presiding Officer, at bilang isang ina. Dahil ako rin ay isang ina at ibang mga anak, isang anak ko, halos kasing edad na ninyo, gusto ko i-share sa inyo isang sikreto sa buhay na gusto ko bibigyan nyo kahit saan man kayo mapunta sa mundo. Ngayong araw na to, bibigyan kayo ng paraan dahil sa effort ninyo, dahil sinabi nga ni Konsihala Yan Ibay na magaling kayo. But in life, hindi lahat ng efforts niyo makikita. Hindi lahat ng mga panahon na pinaglalaban yung tama, minsan lugi pa kayo para tayuan ang tama, hindi lahat yun makikita. Isang realidad yun sa buhay. Ngunit, kahit hindi makita o kahit hindi nakikita, lagi niyong tatandaan, may isa na nakakita doon. At siya ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay niyo. At yan ang Panginoon. Nung bata ako, iisa lamang ang nilagay ko sa aking puso. Bilang anak ng alkalde ng Manila noon, ang inisip ko, hindi man ako maging isang politiko, hindi man ako maging makilala ng tao, dahil pagbata ka, hindi mo naman alam hanggang saan ka pupunta sa buhay. Tama mali. Pero isang bagay na tinatak ko sa aking puso at sa aking isipan. Lagi kong pabubutihan ang buhay ko, desisyon ko, diskarte ko, at lagi nang iaangkla ko ito sa Panginoon. Dahil, alam ko, pag nakita niya, lalo-lalo na, if I do things with love and kindness, even if nobody knows what I do, I know that He knows. And I know that He will reward me again. Alam niyo po, ang pagkapanalo ko dito bilang Vice Alcalde, isang bagay na alam ko naman alam na ninyo, ngunit hindi ko talaga pinano. Pero isa lang ang pinanghawakan ko at yan ang sinabi ko sa Panginoon. Nung bata pa ako, gamitin mo ang buhay ko para maging kamay mo dito sa mundo. I just kept on living my life with love and kindness, being there for others, being there for my community, to stand up and to make difficult decisions. And to be honest, growing up, I had to make difficult decisions that I had to sacrifice myself. At isa lamang ang tinignan ko ng mga panahon na yun, sa itaas. Lahat ng iniya ko, pag kailangan ko gawin ng tama, lagi kong sasabihin sa Kanya. Dehado man ako sa mata ng tao, pero ako sa puso mo. Alam ko mahalaga ako. Years gone by, naging iba-iba ang paglalakbay ko, kung saan ako napunta. Ngunit dito pala ako dadalhin ng Panginoon. And today, it's a very, very, very beautiful day for all of you. And you have to be grateful. And after this event, you will all go back to your barangays. Mabubuhay kayo. Darating ang susunod na eleksyon. Marami ang iba sa inyo itutuloy ang paglalakbay sa mundo ng paglilingkod. Iba naman sa inyo, maaari gusto na maging isang ina. Iba, gusto maging businessman. Iba, maging empleyado. Ngunit lagi niya tatandaan. Ang ginawa niyo dito bilang SK Chairman, ito ang nagkulma sa inyong pagkatao na siyang gagamitin niyo rin pagtanda ninyo. Dahil walang sayang sa mundo kapag ito ay ginagamit natin para sa Panginoon. Gusto ko balang araw, pag ako'y matandang-matanda na, pero sana hindi ako mukhang matanda. Gusto ko babalikan niyo ako. At sasabihin niyo sa akin, na sinabi ko ngayong araw na ito, dahil inhalagahan niyo, nag-succeed kayo sa buhay. Hindi palaging madali. May mga panahon mananalo, may mga panahon na matatalo, may mga panahon na malakas ang pag-asa sa inyong mga puso, may mga panahon na wala kayong pag-asa at gusto nilang bumigay. Pero pag kayo umakla sa itaas, itaga niyo sa bato, makikita rin ang liwanag ng buhay niyo na mangyayari, gaya na nangyari sa akin. Anyway, I would like to congratulate all the nominees, especially yung mga 10 na mananalo ngayon at walang talo because the fact that you are here, you're already winners. And together with our mayor, na alam mo na appreciate kayong lahat. We are all very proud of you. And this day, you should always keep in your heart. So at least you know, lahat ng ginawa nyo, para sa inyong barangay, para sa inyong mga kapitbahay, lahat ng mga sakripisyong ginawa ninyo, nakita yan ng lungsod ng Maynila. At lagi niyang sinasabi ng ating alkalde, na pag tayo tulong-tulong, sama-sama, at iisa lamang ang direksyon, kagaya ng legislatibo, naka-executibo,
Ang barangay nakaangkla sa administrasyon, ang SK nakaangkla sa gusto ng ating alkalde. Naniniwala ako that we will all be able to make Manila great again. Maraming salamat sa inyo lahat. And again, congratulations sa inyo lahat. Manila, God first. Maraming salamat po sa ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Chi Atienza, sa napakagandang mensahe para sa mga kabataan ng Maynila. Alam niyo po, no, ang mga SK po na nandito, lahat po sila kasama po ng mga youth organizations na nag-a-aspire na maging SK chairpersons or SK kagawas in the future, ay patunay na hindi dapat i-abolish ng SK. Kasi kung makikita niyo lang po, ang daming magagandang programa ang nagawa ng mga youth organizations and SKs of Manila. Palakpakan po natin sila. Maraming proyekto at kalidad na serbisyo para sa ating komunidad. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa paboritong programa o parte ng programa ngayong umaga. Ang pagbibigay po ng parangal sa most outstanding SKs of Manila. Upang magbigay po ng parangal, inaalayan po natin sa harapan si Councilor Yanyan Ibay, Vice Mayor Chi Atienza, and Director John Daniel Lydon. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, we have here our 20 finalists for the 10 Outstanding SK of Manila 2025. Now, let's start for our rank 20. Honorable Lana Albert Carpo, Barangay 306 South 30, District 3 of Manila. Thank you so much. We call the presence of the NYC General Panel, Mr. June. Sir, you can join us in our Now let's proceed. Rank number 19 goes to Honorable Jordan Garcia, Barangay 86, Zone 39, District 3 of Manila. Let's proceed. Rank number 80, we have Honorable Crisalie Ann Reyes, Barangay 181, Zone 16, District 2 of Manila. Now let's proceed. Rank number 17, we have Honorable Dale Ann Orecampo, Barangay 630, Zone 63, District 6 of Manila.
Rank number 12, we have Honorable Joshua Paratico, Barangay 840, Zone 92, District 6 of Manila. Okay. Kinakabahan na ba kayo? Isa lang. Open na. Okay, for our rank number 11, we have Honorable Prince Ferdinand Barangay 619, Zone 61, District 6 of Manila. So there you have it, guys. We have our top 10, pero tatawagin po natin yung mga rankings nila. Kita-kita talaga yung mga reaksyon ng buha nila nung hindi natawag yung kanilang mga barangay. So ngayon pa lang, congratulations. And after you receive your award, maybe you can at least give us a little speech para naman, of course, sa barangay po ninyo. Now let's proceed. For our 10, lagyan natin lang siguro rank number 10, we have Honorable Sebastian Vic Lopez, Barangay 684, Zone 74, District 5 of Manila. Una-una po sa lahat, maraming salamat po kay Consehal Yalian Ibay, tsaka kay Direk Laito po, tsaka kay Vice Chair, tsaka kay Sir po from NYC. Tsaka nagpapasalamat po ako sa aking SK Kagawad na nandito po ngayon. Na kung di tayo po sa kanila, hindi ko po mararating yung award na to. Consecutive na taon po tayo nakakuha, lalo po yung treasurer ko po, nagpapasalamat ako sa kanya dahil mabigat yung trabaho niya. Na kahit hindi ko siya makampi at hindi ko siya makalawan, pinagpursigihan niya ako, pagkatiwalaan, gagamitin namin yung pondo na tama. At nagpapasalamat din po ako kay Chairman Benji Pana po sa binigay sa akin marami po advice. Sa lahat po ng binibigay niya sa akin na tulong po. Dahil po sa kanya, isa po siya talaga sa pinakamalaking blessings po sa buhay ko. Kasi wala po ako talaga, kasi wala akong mabig-share kahit kanino po. Tapos, hindi ko din po talaga expected kasi parang ano sa mga pala ko, si no one po kasi talaga, parang hindi wala po talaga akong silbi sa barangay natin. Ano po, talaga kasi masaway po. Ngayon po tayo po ay, ano na po, for graduation na po, po. Nagpapasalamat po ako sa tulong po ng magiging public servant. Yung mga nakukuha ko pong allowances is nagagamit ko po talaga siya sa pag-aaral ko. Kasi wala po talaga sa sumora sa akin. Kahit ka ba na nakuha? Kahit ka ba? Congratulations to Honorable Sebastian Vic Lopez. Rank number 10. Tumakbo na tayo sa next rank. Rank number 9. We have Honorable Joshua Leo Flores, Barangay 182, Zone 16, District 2 of Manila.
po ako sa Pobre Kapal sa biyaya po ng karunungan at kabutihan loob po na aking ipinagkaloob sa akin. Maraming salamat po kay Consel Janine Ibay po, kay Direk John Dinyatayno, kay Vice Mayor Chia Atienza po, kay Sir, at kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Una-una po, sobrang saya ko po, hindi na po halata. Kasi sa dami po ng pinagdaanan po namin sa barangay, hindi po naging madali yung part po na tinahak namin para parating po dito. Sabi po na, parang po namin pinagdaanan ng problema, dami po namin pinagdaanan na pagsubok at dami po ng experience sa mga hindi pa nagkasalita, mga akusasyon. Pero nagpatuloy po ako, pinakita ko lang po na maging mabuting tao sa kanila, sa kabila po ng lahat ng panguhusga, nanatili po ako mabuti, hindi ko po pinakita yung pagganti, yung pagbawi, nanatili po ako tapat sa paniligid ko po bilang sangguniang kabataan person po na aming barangay. Maraming salamat din po sa aking SK Council na nandyan, SK Kagawad, JP, SK Kagawad, SK Kagawad, SK Treasurer po po, lahat po ng ito, hindi ko po magagawa kundi po dahil sa tulong at support po nila. Sila po yung unang-unang nagtiwala sa akin, sila po yung unang nagbigay po sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy. Maraming salamat po sa lahat, mahal ko po kayo. Again, congratulations, Honorable Joshua Philip Lawrence. Now, let's proceed to round number 8. Round number 8, we have Honorable Hannah Bauer, Barangay 828, Zone 89, District 5 of Manila. So I want to show my sincere gratitude to Direk Lino, of course, very masipag, Councilor Yaman Ibay, kay Vice Mayor at kay Yorme, and of course sa mga lahat ng panelists. Hindi ko ina-expect na mananalo since this is my first time na mag-outstanding SK and first time ko rin mag-apply for outstanding SK. Hindi naging madali yung 3 taon ko sa barangay since I run independently and I won independent. So, yung pagkapanalo ko, hindi lang siya, it is more than just personal achievement. Ito yung nagpapatunay na ang mga kabataan ay pag-asa pa rin ng bayan at naniniwala ako na I'm so grateful ko talaga masabi. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin sa buong SK Council ko, sa aking backbone, my family of course, at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Congratulations, Honorable Hannah Bauer. Now let's proceed to rank number 7. Rank number 7, we have Honorable Stephanie Barangay Zone 7, District 1 of Manila.
Congratulations, Honorable Stephanie Claire Capili. Okay. Half na lang. Now let's proceed. Rank number 6. Wait lang, si Fonzie. Rank number 6, we have Honorable Jasmine Heroin, Barangay 468, Zone 46, District 4 of Manila. So, first of all, papasalamat po kay Konsehayan ng iba, kay Direk Lino, kay Vice Mayor G, and of course sa lahat ng mga panelists. Kino-congratulate ko dito ang lahat ng mga SK, ang mga top 20 SKs ng Manila. And of course, pinapasalamatan ko dito ang aming mga pamilya, ang aming mga magulang, at ang aming mga kaibigan na walang sawang sumusuporta sa aming mga programa. And of course, pinapasalamatan ko rin ang aming mga SK Council, si SK Josiah, SK Ling, SK Aliyah, SK Sami, SK Villa, SK CJ, at si SK Kyle, and si SK Gino. And ayun, pinapasalamatan ko rin ang aming mga barangay, at syempre ang aking zona, Zone 46, at ang aking distrito. Distrito ko at mo para sa inyo. Maraming salamat. Congratulations, Honorable Jasmine Heroin. Nakakalahati na tayo. Rank number 5, we have Honorable Carl Daniel Labro, Barangay P1, Zone 38, District 3 of Manila. Magandang araw po sa lahat. Muna po, nagpapasalamat ako sa pong may kapa. Sino mag-aakala na yung taong pinagkaitan ng pondo sa sanggol ng kapag-aan ay nakakalato sa mga dito sa pangalan na ito. Salamat po sa aking mga naging kaagapay doon sa pagdinig ng problema namin sa pondo ng SK. Maraming salamat po kasi Janet Iban, Director John Daniel Negino. At syempre sa ating punong lungsod, Mayor Isko Moreno-Tumulos, at syempre sa ating pinabamahan na Vice Mayor Chia Chenza. At syempre po, nung una po sa totoo lang, hesitant po ako magpasa kasi during the time na nabuo ko yung application ko, unfortunately pumalawala po yung nanay ko. Pero sabi ko nga, life must go on, nandito na rin tayo. Naya tayo para sa inyo to. So, maraming salamat po sa ating SK Council. Hindi ako iniwan at syempre natin hangit sa mga tao at sa mga batang nagtiwala at nagmahal sa akin. Maraming salamat po. Para sa inyo po lahat ito. Congratulations, Honorable Carl Daniel Labro. Now let's proceed. Rank number 4, we have Honorable Kenneth Ramao, Zone 628, Zone 63, District 6 of Manila.
of course, ang ating Mayor, Yormes Moreno. Ayan, maraming salamat sa lahat ng support, of course, ng aking SK Council. Wala po ako ngayon sa kinakatayuan ko kung wala ang lahat ng mga kabataan ng aking barangay. Isa lang po ako representative dito, pero alam ko po na proud po ang Batang NBC, ang aking barangay, naririto. Hindi man natin nakuha ang back-to-back rank award, but of course, we're here in top 10 to celebrate the most outstanding year of Manila. At sa lahat ng mga kapwa ko SK, patuloy lang naman tayo, hindi man natapos ang laban. Dahil ang tunay na laban nasa barangay natin. Lagi natin tandaan, hindi man tayo makapasok sa top 10, hindi pa tapos ang laban. May 6 months pa tayo, doon ating galingan. Dahil lang po, maraming salamat sa boss, sa SK Council po, sa Batang NBC, at sa lahat ng aking mga kaibigan na tumulong at lagi nandiyan sa aking tabi. Ayun lang po, maraming salamat. Muli sa kaibigan sa service show, maraming para sa inyo. Maraming salamat. Congratulations, Honorable Kelly Agamao, on the 628 Zone 636 District 6 of Manila. Okay. Parang puro District 1 na lang ang naiiwan. Now let's proceed. Rank number 3. We have Honorable Roby Arhasta by 14 Zone 2 District 1 of Manila. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagpapalapang actually dito, nagdadasal ako. Kaya sabi ko, Lord, whatever the results, bigyan mo po yung puso walang pagtanda. Last year, we are rank 4, pero grabe magmahal si Lord, we are rank 3 ngayon. At mas binigyan ko po ng comfort ni Lord yung puso ko nung sinabi ko ni Vice Mayor Ching na kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo, kahit hindi ma-acknowledge na kahit sinong tao, or kahit isang tao lang ma-acknowledge, the Lord sees us and He appreciates kung ano po yung ginagawa natin. Kaya sa mga tao po na nandito, to those people po na hindi pinalad sa top 10, hindi po dito natatapos yung buhay natin. Dahil yung tuloy po na paglilingkod at yung tuloy po na genuine na pinipili natin sa tao, ay nanagaling sa puso natin. Pinasasalamatan ko din po yung ating pong lungsod, si Mayor Isko Moreno, si Vice Chief, Consianan, Direk, at Sir. At sa lahat po ng tao na bumubuo para continuous po na ma-acknowledge yung ating SK dahil yung battle po na kinahanap natin ngayon ay hindi madali dahil pilit pong tinatanggalan ng pwesto at boses ang mga kabataan patungkol sa usapin sa ating lipunan. Yun lamang po at patuloy po tayo maglilingkod para po sa Diyos, para sa bayan, para po sa kabataan. Lastly po, pinasasalamatan ko po yung SK Council na nandito yung aking SK Bigay, SK Secretary. Dahil sila po yung laging nasa likod ko. And of course, sa mga batang 14, nung pinangako ko na itataas natin yung antas ng paglilingkod sa barangayan, dinala natin ngayon sa Manila. We are rank 3 out of 896 barangay. Maraming salamat po. Congratulations, Honorable Roby Urbas. Now, let's proceed. Dalawa na lang. Rank number 2. We have Honorable Julie Javier, Barangay Rock 1, Zone 9, District 1 of Manila.
mga efforts ng mga Sangguniang Kabataan. Thank you po, Consigliere Yana, Vice Mayor Chi, yung mga panelists po namin. Also, kay Mayor Isko Moreno, nagpapasalamat po kami. Unang-una po, for the past years po na nasa SK ako, isa lang po talaga yung gusto kong gawin at yun po ay ang mag-serve at maglingkod. And nung nakaupo na po ako sa posisyon, doon ko po napatunayan na hindi lang po pala sapat yung may desire kang mag-serve. Kasi it will require a lot of character, attitude, and gratefulness. Kasi may mga moments na mawawala yung gratefulness kasi ang daming dumarating na challenge. But then, yun po yung isa sa pinagpapasalamat ko that given the position that we had, mas malaki po kami na-inspire ng kabataan sa barangay po namin. Shoutout po sa barangay 121, check! This is the first time po na nagkaroon ng ganitong recognition sa barangay po namin. And I'm standing here hindi lang po nang dahil sa nagawa ko, but I believe yung SK Council po, this cannot be done by one person only. Kahit po may mga naging hindi magandang situation, I believe lahat po yung accumulate para po magawa namin yung mga nagawa namin. Kaya salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng positive and negative feedback sa amin kasi it all made us where we are now. And maraming salamat po sa mga barangay council din po namin na nakagabay. Kahit po may mga differences tayo sa paglilingkod, I believe na lahat po yun magagamit natin para mas maging progressive po yung barangay natin. And sa mga upcoming council po na tatakbo, may this be an inspiration to you that we need to really set the bar high in leadership. And yun po yung gusto kong maging plataforma natin na hindi lang po tayo namimigay ng mga tangible things, but we are leaders who will raise leaders for this generation. Tinawag po, maraming salamat and mabuhay po tayo. Congratulations, Honorable Julie Marie Javier. Second place, Barangay 121 Zone 9 District 1 of Manila. So ngayon, hindi na natin pagkakagaling pa ang ating top 1 most outstanding Sangguniang Kabataan Chairperson of Manila 2025, Honorable Angelica Ular, Barangay 128 Zone 9 District 1 of Manila. Isang magandang araw po sa lahat. Hindi ko po alam kung anong sasabihin, pero gusto ko pong magpasalamat sa Diyos dahil hindi po naging madali yung isang buwan ng buhay ko nitong handaan. Sobrang daming challenges, pero talagang sabi nga nila, the fruit of all my sacrifices will come into place, and this is it. Maraming salamat din po kay Consigliere Yana Tibay, Director Lino, kay Vice Mayor Chi, sa mga panelists po natin from NYC, DILG, and sa mga nag-paper screen din po ng mga MYDC members, as well as sa lahat po ng Barangay Council po namin, kay Chairman Bobby Hernane, sa walang sawang pagsuporta po sa lahat ng plataforma, programa ng Sangguniang Kabataan, sa mga barangay kagawad, special mention din po kay kagawad, alam mo nandito ngayon. At sa lahat po, pati po mga tao, kitang-kita po naman kung gaano po kaganda yung mga programang nakita po ninyo. Lahat ng yun po ay dahil sa pagkakaisa ng lahat po ng mula sa Barangay 128. But I would like to also specialize this acknowledgement to my SK Council na nasa taas, sa aking mga SK Kagawad, SK Mira, SK Kyla, SK Jello, SK Irish, SK Secretary, Shinta Nyala, SK Treasurer Mark Anthony D, and sa iba pa pong members namin. Maraming salamat sa patuloy na makikisa
sa pagtulong at pagsama sa akin. Hindi naging madali ang 3 taon, pero hindi niyo ako pinabayaan. Hindi niyo ako iniwan sa patuloy na pakikibaka para sa mas mataas na antas ng leadership pagdating sa community natin. At the same time, dala ko po ngayon ang panyo ng mga youth leaders namin sa aming youth lead organization, sa lahat ng leader kabataan na dumadalo nakikiisa at pagte ng pagpapatuloy ng pagpapantas ng community development sa Barangay 128. Proud ako sa inyo at sana proud din kayo sa amin. Maraming salamat sa tulong at sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng Sangguniang Kabataan. Sa magulang ko, Mama Elsie at Papa Obed, maraming salamat kasi hindi niyo ako iniwan. At sa lahat po ng mga kapwa ko SB na nandito ngayon, sana po damatin ninyo ang pagiging proud ng lahat ng tao, ng lahat ng sumusuporta sa atin. Dahil ito nga yung isang signus, no? Isang bunga na nakikita tayo, hindi nyo ng lahat, pero may nakakakita sa atin at sapat kayo. Mula sa kabataan, para sa kabataan, maraming salamat po. Congratulations, Honorable Angelica Cular, Barangay 128 Zone and District 1 of Manila. At ngayon naman po, tinatawagan natin ang 10 most outstanding SKs of Manila para sa photo opportunity. Once again, tinatawagan po natin ang top 10 most outstanding SKs of Manila